lahat po tayo ay kung hindi man nakaranas na, ay makakaranas ng tinatawag na rock bottom experience. Whether it was or it's a product of our wrong decision or choices in life, or as a consequence of our being human. At yan ay darating at darating sa buhay natin. Para po bang natural course of our life. Siguro pag tinignan natin ito sa konteksto ng buhay, ito yung mga tinatawag nating pagsubok, problema na nagdadala sa atin sa pinakamababang estado ng ating disposisyon. Na kung minsan nga ay nagdadala sa iba, hindi naman sa lahat, kasi iba-iba naman ang pagtingin dito sa depresyon, sa pagkakaisip na kitlin ang buhay, or i-give up na ang paglaban sa buhay. Rock bottom experience ang tawag yan. Paano nakakasurvive yung iba? Of course, sabi nga, yung lahat ng ginagawa natin sa buhay at ang konsekwensya nito is a matter of choices. Pero ibang pumili ng tamang gagawin kapag merong alam mong mga tao na mag-a-afflict sa iyo. Mas mahirap at mas masakit bumangon at mahirap makabangon kapag nandun ka nga sa karanasan na yun, pero ibinabagsak ka pa ng iba, lalo na yung mga taong hindi mo inaasahan na gagawin sa iyo. Yung the closest people whom you expect to lift you up. Maaari ang ilan sa mga yan, yung mga taong tinulungan nyo nung sila ay nandun pa sa ganung karanasan. Maaaring yung mga taong ito na nagbabagsak sa inyo sa karanasang ganyan ay yung mga taong sinuportahan ninyo nung sila'y nasa ganung sitwasyon. At napakasakit nito. Pero may mga tao din naman na hindi natin inaasahan na sa karanasang ganito ay iaangat tayo, bibigyan tayo ng lakas at aakayin tayo sa tamang daan. At ganyan ang pagiging tunay na alagad ni Jesus. Ganyan ang pagiging tunay na Kristiyano. Marunong mag-akay sa kapwa. Pataas, hindi pababa. At may puwang na gawin ito dahil nagmamalasakit sa mga taong nandun sa baba upang akayin sila patungo sa Diyos. Sa ating mabuting balita, mga kapatid, ganyan na ang narinig nating ginawa ng mga taong tumulong sa paralitiko para mailapit sa ating Panginoong Hesus. Walang kakayahan ang paralitikong ito na madala ang kanyang sarili sa ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa kanyang kalalagayan, kundi dahil sa sitwasyon na nakapalibot doon sa pangyayari. Ang daming sumusunod sa ating Panginoong Hesus. And being a paralytic, wala naman siyang kakayahang dalhin ang kanyang sarili. Kaya nga, napakalaking bagay, hindi lang para sa may sakit, kundi para din doon sa mga nakakakita na itong taong ito, paralitikong walang kakayahan ang kanyang sarili para dalhin sa ating Panginoong Hesus, ay pinagmalasakitan ng mga taong nahabag at naawa, at marahil lang ilan dito ay mga malalapit din sa kanya, sa kanyang kalalagayan. At dahil sa kanilang pagmamalasakit,
Pagtulong para maibangon ang paralitikong ito na ilapit sila sa ating Panginoon. And lo and behold, dahil sa kanilang pananalig at pagmamalasakit na ito, combined with the mercy and compassion of God, muling nakabalik sa normal na pamumuhay ang taong ito. At hindi tayo magtataka kung pagkatapos ng pangyayaring ito, yung paralitikong yun was a changed man. Not only because nakabalik siya sa normal niyang pamumuhay, kundi sa kanyang karanasan ng awa at habag ng Diyos at ng mga taong nagmalasakit sa kanya. At hindi rin po kalabisang isipin na ang taong ito ay forever na grateful sa tumulong sa Kanya, sa mga tumulong sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Kaya naging tagasunod din niya. Mga kapatid, dalawang bagay. Una, baka tayo ay nandun sa rock bottom experience natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. May mga tao na tutulong at ipapadala ng Diyos upang tayo'y makaahon muli at makabangon. Magtiwala lang po tayo sa biyayang iyan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magdasal lang tayo, hold on to our faith, may ipapadala ang Diyos na hindi natin inaasahan upang iparamdam sa atin na kaya nating muling makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay na mas malapit sa Diyos, na mas bukas sa buhay at positibo ang pagtingin sa buhay. Baka ang ilan sa inyo ay nakakaisip ng masama. Baka ang ilan sa inyo ay utay-utay nang nawawala ng pag-asa. Huwag po, sapagkat o labanan ninyo, sapagkat nandyan ang Diyos, magpapadala siya ng mga taong tutulong at tutulungan tayong iangat ang bumagsak nating sarili. Para naman doon sa mga taong wala sa ganitong karanasan, para naman doon sa mga taong may kakayahang gawin ang pagtulong, huwag po nating ipagdamot kung kaya natin ito o kung may kakayahan tayong gawin ito. Huwag tayong magdalawang isip para gawin ang bagay na ito sapagkat ito'y makakristyanong bagay. Ito'y tanda ng pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang mag-angat sa ating kapwang bumagsak at tulungan silang muling makaahon ay bahagi ng ating role bilang Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano kung sa halip na iangat sila ay lalo pa natin silang hinihilang pababa. Ang tawag dyan ay crab mentality at hindi yan makakristyanong pananaw. Ang tunay na Kristiyano ay tinutulungan ng kanyang kapwang makaahon muli. At kung malinaw sa atin, ang pananagutang yan, magiging instrumento din tayo ng pagbabagong buhay at pagbangon ng ating kapwa bilang tagasunod ni Kristo. Hindi po madali ang makaranas ng tinatawag na rock bottom experience. At alam din naman natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay madali rin tumulong. Pero lagi nating tatandaan na sa bawat pagkakataong ginagawa natin ang bagay na ito, ang pagtulong upang umangat ang iba, mas pinalalago natin ang ating sarili, mas pinalalaki natin ang ating pagkatao, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. Sapagkat ang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus ay nakahandang tumulong para iangat ang iba.